Maya-maya ay napasigaw si Lika sa tuwa at tinanong si Reb. Ore kung sinabi niya ba talaga ang academy? Nakangiting kinumpirma ni River Oak. At ibinalita sa kanya na nakatanggap siya ng opisyal na acceptance letter na hatid mismo ni Arena. Pagkatapos ay iniabot nito sa kanya ang sulat na masayang kinuha nito. Nagpasalamat sa kanya. Sumagot si River Oak na ito ay isang bagay na dapat niyang gawin bilang kanyang ama. Sa pamamagitan ng formal na edukasyon, mas mapapaunlad niya ang kanyang mga talento at mapaghandaan. Ang hinaharap, dagdag pa niya, malapit na silang magtungo sa Kapitolyo. Lumabas si Lika sa opisina ni River Oak na nakatitig sa acceptance letter mula sa Capital Academy. Parang panaginip. Ang Imperial Academy ay ang pinakaprestihiyosong paaralan sa imperyo. Nakilala sa paggawa ng mga maalamat na master ng espada at mga piling mandirigma. Ito ang lugar ng pagtitipon ng pinakamagaling na esprimidor mula sa buong imperyo. Huminto siya sa paglalakad at inisip kung gaano kasaya kung sasamahan siya ni Asher. Alam niya na siya ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamahuhusay na tao sa empire. Iniisip niya kung gusto niya rin bang maranasan ang mundo. Sa isiping iyon, tumakbo siya para hanapin siya. Sa training ground, nagpa-practice pa rin si Asher. Ang kanyang isip, gayunpaman, ay abala sa mga iniisip ni Arena. Naalala niya na pagkatapos niyang ipakita sa kanya ang kanyang pagiging espada, tinanong niya kung nakita na niya ang kailangan niya. Sa halip na sumagot, mukhang natigilan siya at mabilis na nagdahilan bago tumakbo palabas. Naisip niya na malamang na nabigla siya sa pagkaunawa na ginagamit ng isang estranghero ang eksaktong estilo ng kanyang matagal ng patay na ama. Pagkatapos, nakaramdam ng pamilyar na tingin sa likuran niya. Tumawag siya para tanungin kung gaano na siya katagal na nakatayo doon. Na ikinagulat niya ng bahagya. Lumabas si Arena mula sa kung saan siya nanonood. Medyo nahihiya at humingi ng paumanhin sa istorbo sa kanya. Tiniyak niya rito na hindi niya ito inistorbo. Tahimik na iniisip na pinagmamasdan na naman siya nito. Tulad ng dati, nang maglaon sa balkonahe. Pinasalamatan siya ni Arena sa paggalang sa kanyang kahilingan na ipakita ang kanyang talino sa espada. Sinabi niya sa kanya na ito ay lubos na kahawig ng isang tao na dati niyang kilala. Na panandaliang nalito sa kanya. Humingi rin siya ng paumanhin dahil hindi niya ipinaliwanag muna ang lahat. Mahinahon siyang tumugon na natutuwa. Siyang hindi ito seryoso. At tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay kumpleto na ang kanyang pag-verify sa kanyang mga kakayahan. Kinumpirma ni Arena na ito nga. Pagkatapos ay sinabi niya na ibabahagi niya ngayon ang kompetensyal na impormasyon mula sa imperyo. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag na sa panahon ng digmaan. Maraming bayani ang bumangon upang protektahan ang mundo. Tulad ng Archmage na nagtaboy sa mga demonyo. Ang kampyon na pumatay sa Demon King. Pati na rin ang mga maalamat na figure. Tulad ni na Volters at Rapinia. Ngunit ngayon ang mga bayaning iyon ay naglalaho. Ang champion na dating namuno sa isang malaking dumain ay naging sanhi ng pagbagsak nito at naglaho. Si Valbaka, tulad ng alam na niya, ay nilamon ng demonyo. Ang sitwasyon sa Hilaga ay ang pinakakatakot-takot. Kahit na minsan, nang namuno si Lepenia sa mga hilagang rehiyon, ang kanyang kawalan ay nagbigay daan sa mga halimaw na magsimulang sumalakay. Idinagdag ni Arena na nawala din ang pakikipag-ugnayan sa Archmage at sa kastilyo ng Dragon Slayer. Ang mundo, anya ay bumabagsak sa kaguluhan. Si Asher, hindi nagulat
ay nagtanong tungkol kay Hyper. Ipinaliwanag ni Arina na umalis si Hyper sa imperyo sa utos ng emperador na hanapin ang mga nawawalang bayani at subaybayan ang patuloy na krisis. Bago umalis, ipinagkatiwala sa kanya ni Haiban ang responsibilidad na ipaalam kay Asher ang sitwasyon. Naalala niya noon si Haiban na nagtanong kung ano ang plano niyang gawin. Kung muli ba siyang tatayo at lalaban upang iligtas ang mundo. Tulad ng ginawa niya noon. Sinagot ni Asher si Arina na wala siyang gagawin. Naguguluhang tumingin ito sa kanya. Ipinaliwanag niya na wala siyang interes sa mga marangal na layunin. Pinaalalahanan niya ang sarili na hindi siya bayani. Ang tanging hinahanap niya ay ang landas ng espada. Ganoon din ang dati niyang buhay. At mananatili itong ganoon ngayon. Wala siyang pagnanais para sa mga dakilang mifin o karangalan. Ang tanging layunin niya ay ibagsak ang anumang humahadlang sa kanya. Matagal siyang tinitigan ni Arina. Walang imik. Saka tumawa. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya. Pagharap sa abot tanaw. Idinagdag niya na may katulad na sinabi. Si Hiban, ang Asher, na iyon ay matigas ang ulo at gugugol. Ang kanyang buhay sa paghabol sa espada. Dagdag pa nito na may malabong itina sa ganoong paraan. Ay naalala niya ang isang taong kilala niya noon. Nagulat siya. Bumalik ito sa kanya. At tinanong kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot siya na balak niyang pumunta sa Gate of the Sword. Na ikanalito niya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang lugar sa imperyo. At plano niyang bisitahin ito. Naniniwala si Asher na may hawak itong mga sagot tungkol sa sikreto ng kanyang muling pagkakatawang tao. At kung sino man ang makapagbibigay ng mga sagot na iyon, ito ang naninirahan doon. Bago pa makapagtanong si Arina, ay sumulpot na si Lika at tuwang-tuwa siyang tinawag. Mabilis siyang lumapit. Hawak ang sulat sa kanyang mga kamay. At inihayag na siya ay tinanggap sa Imperial Academy. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may pag-asa na sigasig na dapat siyang sumama sa kanya sa imperyo. Parehong nagulat sina Asher at Arina. Ngunit mumiti si Arina at sinabing, ito ay gumana ng perpekto. Nilinggan niya ito at tinanong kung gusto niya silang samahan sa kabisera. Tumigil siya. Nag-isip. Sandali. Maya-maya ay tumanggal siya at sumagot na gagawin niya. Sa kaibuturan niya, alam niyang ito ang magandang paraan para gugulin ang mga huling sandali bago maghiwalay ng landas kay Lika. Napagpasyahan na si Lika ay maglakbay sa imperyo upang makapasok sa akademya. At ang mga pulutong ay nagtipon upang pagpalain ang kinabukasan ng dalaga. Si Lika, kasama sina Asher at Arena, ay tumayo sa harap ni Rev, Oric at Benizia. Sa huling pagkakataon, nais ni Benizia na maging ligtas ang paglalakbay ni Lika. At tiniyak ni Rev Oric na paprotektahan nina Karen at Luke ang kanilang teritoryo. Kaya hindi siya dapat mag-alala. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rev Oric na umaasa siyang babalik siya bilang pinakadakilang eskrimidor ng imperyo, kung saan ipinagmamalaki niyang sumagot na gagawin niya. Pagkatapos ay bumaling si Benizia kay Asher. Sinabi sa kanya na maaaring malungkot si Lika na nakatira malayo sa bahay at nakiusap sa kanya na manatili sa tabi niya bilang isang kaibigan at bumalik kasama niya. Sumagot siya ng tiyak na sasamahan niya si Lika sa Empire bilang kanyang escort at kasama. Bagamat hindi siya sigurado kung makakabalik pa ba siya. Palaging iniisip ni Asher kung bakit siya muling nagkatawang tao.
At kung bakit siya tinutukan ng Diyos na iyon. Kung nasaan ang kanyang mga kasama. Sa kanyang nakaraang buhay. At kung paano. Bumalik ang mga demonyo. Ang lahat ng mga tanong na. Iyon ay patuloy na nagpapahirap. Sa kanyang isipan. Kaya't nagpa siya. Siyang umalis. Upang maghanap ng mga sagot. Wala siyang gustong gawin. Ngunit ang mga tanong na iyon ay hamarang. Sa kanyang landas. Na nagpaisip sa kanya na dapat niyang mahanap ang mga sagot sa kanyang sarili. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Reb Oryx si Arena para sa kanyang pagsisikap at hilingin ang kanyang ligtas na paglalakbay. Nagpasalamat si Arena kay Reb Oryx sa kanyang mabuting pakikitungo. Ipinaalam niya sa kanya na ibibigay niya ang duwende gaya ng hiniling ng imperyo at binalaan siya na mag-ingat. Habang dinadala ito, lumapit si Arena kay Taken, na nasa loob ng hola, at tinawag ang kanyang pangalan. Dahilan para mapatingala siya. Ipinaalam niya sa kanya na makukulong siya sa imperyo. Habang buhay kapag natapos na ang investigasyon. Tinanong lang ni Taken kung ano ang pagpipilian ng isang fall. Una na tulad niya at sinabi sa kanya na gawin ang gusto nila. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Pabalik sa imperyo. At habang ang kanilang karwahe ay dumaan sa bayan, ang mga tao ay nagsaya para kailika. At sa kanilang teritoryo. Ngunit nang makita nila si Taken, galit na galit silang sumigaw. Tinawag siyang nilalang na nagtangkang umatake sa kanilang tahanan. Sinigawan nila siya. Tinawag siyang isang kasuklam. Suklam na halimaw. At sinabihan siyang mabulok sa bilangguan. Habang buhay. Nanatiling kalmado si Takan. At natatawa. Inisip sa sarili na hindi magiging madali ang pagkakulong sa imperyo. Ngunit alam niyang makakalayo na siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay umalis ang karwahe sa teritoryo ni Ara. At naglakbay sa kagubatan. Habang nasa daan, lumingon si Lika kay Arena. At sinabing may tanong siya. Sinabi sa kanya ni Arena na huwag mag-atubiling. Magtanong ng kahit ano. Tinanong ni Lika kung paano siya naging kapitan ng Imperial Guard na binanggit na bilang isang Dark Elf. Hindi naging madali ang makibagay sa mundo ng mga tao. Sumagot si Arena na naging kapitan siya ng guard para sundan ang landas ng isang tao. Iginagalang niya na ikanalito ni Asher at napaisip siya kung sino ang tinutukoy niya. Tinanong ni Lika kung sino iyon at sinagot naman ni Arena na ito ay isang lalaki na naging parang ama sa kanya. Ipinaliwanag niya na matagal nang kinasusuklaman ng Dark Elves ang mga tao at tinuruan siya ng parehong paniniwala. Ngunit pagkatapos na mapuksa ang kanyang mga tao, isang tao ang lumapit sa kanya. Ang tanging nakaligtas. Hindi siya nagpakita ng puot at hindi siya tinatrato nang may hinala. Idinagdag niya na siya ay mainit at mabait. Siya rin ay naging kapitan ng Imperial Guard. Kinuha niya ito at pinalaki na parang sarili niyang anak. Bagaman mabagsik sa labas, siya ay mabait at mahabagin. Sa loob, napakahigpit daw niya sa kanyang sarili at naging gabay niya ang kanyang pamumuhay. Namangha si Lika nang marinig na sinusundan ni Arena ang yapak ng kanyang ama at tinanong kung buhay pa ang kanyang ama. Sagot ni Arena, sa kasamaang palad ay pumanaw na ang kanyang ama. Ngunit nanatili ang alaala nito sa kanyang puso. Pagkatapos ay pinutol sila ni Asher. Tinanong si Arena kung ang taong binanggit niya kanina. Ang sinabi niyang kahawig niya ay ang kanyang ama. Sumagot siya ng pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pinakahinahangaan niya sa kanyang ama. Sagot niya na ang pinakahinahangaan niya ay ang pagiging espadahan niya.
Kahit na ang kanyang ama ay hindi kailanman tinawag na bayani sa pamamagitan ng panghabang buhay na pagsasanay. Naabot niya ang antas ng karunungan. Gamit ang espada na lubos niyang iginagalang. Sinabi niya na gusto niyang maging katulad niya. At sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, naabot niya ang kanyang kasalukuyang posisyon. Hindi niya alam na iniidolo siya ni Arina. Dahil palagi siyang nagdidistansya. Sa takot na baka magalit ito sa kanya. Ngunit nakita niya ito bilang tagapagligtas. Ito sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Lika kay Arina na sa ilang kadahilanan ay ipinaalala sa kanya ng kanyang ama si Asher. Pumayag naman si Arena. Sinimulan ni Lika na sabihin na maaaring muling magkatawang tao ang kanyang ama. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, biglang may narinig silang sumisigaw ng tulong. Agad silang napatingin sa labas at nakita nila ang isang lalaking nagmamadaling patungo sa kanilang karwahe. Tinanong nila kung ano ang nangyayari at nakiusap ang lalaki. Natulungan sila. Nanginginig. Ipinaliwanag niya na siya ay mula sa isang kalapit na nayon. At ang mga bandido ay sumalakay dito at kinikidnap ang mga tao. Nagulat silang lahat sa balita. Agad na tumalon si Asher mula sa karwahe at tumakbo patungo sa nayon. Sumisigaw na pupunta siya at tingnan. Sinabi ni Lika kay Arena na sasama siya kay Asher at hiniling na manatili doon. Na ikinagulat ni Arena. Ngunit pumayag siya. Sumugod si Arena upang tulungan ang nasugatan na lalaki at inutusan ang ilan sa mga sundalo na paikutin ang mga karwahe patungo sa nayon, habang ang iba ay nanatili upang bantayan ang mga sugatan. Tatakbo na sana si Arena sa kanila nang huminto siya. Narinig niyang sabi ni Taken na demonyo. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Taken na hindi. Yun mga aksyon ng mga bandido. Ng tao. Sinabi niya na maaaring hindi nila ito nararamdaman. Ngunit pamilyar siya sa presensya. Nakaharap sila sa aura ng mga demonyo. Binalaan niya ang mga ito na mag-ingat. Pagkatapos ay tumawa ng mapanukso na ikinasindak ni Arina. Samantala, sa kalapit na nayon, maraming tao ang nakahiga na patay sa lupa na nagpapadala ng panginginig sa mga gulo. God ni Asher at Lika. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagtanong tuloy si Lika kung sino ang makakagawa nito. Ngunit nabigla silang dalawa ni Asher. Nang biglang may narinig silang sumigaw na kinuha silang lahat. Tumingin sila sa unahan at nakakita ng mga bandido na nagbabanta sa mga taga na yon, na nagbabala sa kanila na kung sila ay lalaban, sila ay papatayin. Sinisikap ng mga bandido na isakay ang lahat sa mga karwahe para agawin sila. Narinig ng pinuno ng mga bandido na may kumare pa ng takbo papunta sa kanila. Nang lumingon siya para tingnan, ibinaba ni Asher ang kanyang espada. Nilaslas ang lalaki at agad na pinatay. Lumapit ang dalawang bandido at sinigawan siya. Hinihingi kung gusto niyang mamatay. Nagmamadaling lumapit si Lika nang magsimulang palibutan sila ng mga natitirang lalaki. Tinanong niya kung ito ay mga tulisan. At sumagot si Asher na sila ay mga alipin. Nagulat ang mga nakapaligid na lalaki sa salita. Ngunit mahina hong ipinaliwanag ni Asher kay Lika na bahagi sila ng isang kriminal na organisasyon na kumidnap ng mga tao at ipinagbili sila sa mga kalapit na kontinente. Naalala niya ang pakikitungo sa kanila ng maraming beses sa kanyang nakaraang buhay. At alam niyang nagmula sila sa hilagang kanlurang kontinente, kung saan pinahihintulutan ang pang-aalipan. Galit na galit si Lika
Nang marinig ito at sumigaw na ito ay isang hindi makatao. Nagawa. Kalmadong. Ipinaalala sa kanya ni Asher. Na ayon sa batas ng imperyo, ang pangangalakal ng mga tao ay may parusang kamatayan. Ibig sabihin, ay may otoridad. Siyang patayin sila doon mismo. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang espada sa isa sa mga alipin. At sumunod naman si Lika. Hinampos din niya ang kanyang espada sa paligid niya. Pinatay ni Asher ang isa pang alipin. Sinaksak ang lalaki. Sa galit, habang tinatawag silang mga kasuklam. Suklam na bastard. Pagkaraan ng ilang minuto, patay na ang mga alipin sa lupa at ang mga taga na yon ay nagtipon sa harap nila. Nagbulang. Bulungan. Sa hindi makapaniwala, sinabi sa kanila ni Lika na maswerte silang dumaan sa lugar. Ang mga taga na yon ay lubos na nagpasalamat sa kanila. Maya-maya lang ay narinig nilang nag-aalalang. Tumatawag si Arina. Nagtatanong kung okay lang sila. Galit na tumugon si Asher na sinabing nawala ng tirahan ang mga taga na yon. At tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpunta sa Empire at humingi ng tulong. Pumayag naman siya at sinabing gagawin nila ito. Pagkatapos ay tiniyak ni Arina sa mga taga na yon, nabibigyan sila ng kanlungan sa imperyo. Hanggang sa muling may tayo ang nayon at hiniling na sumama sa kanila. Maluha-luhang nagpasalamat sa kanya ang mga taga na yon. Tinulungan ni Lika si Arina na igabay ang mga taga na yon patungo sa karwahe, habang si Asher ay nakabantay sa likuran. Pagkatapos ay may magalang na tumawag sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang isang binata na nakatitig sa kanya. Nagpasalamat ang bata sa kanyang pagligtas sa kanila. Galit na galit si Asher na tinangkapan ng mga alipin nakidnapin ang mga bata. Alam niya kung gaano kapahamak yun. Marahan niyang tinapik ang ulo ng bata at sinabi sa kanya na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang marka sa noon ng bata at agad niyang nakilala. Ang ibig sabihin nito, inakay niya ang bata patungo sa karwahe. Napansin ng dalawang babae ang bata sa tabi niya. Lumingon si Asher kay Arena at sinabing gusto niya itong makausap. Tinanong niya kung tama ba siya sa alala na mayroong isang lalaki na nagngangalang Crocus, ang master ng underworld sa Empire. Nagulat si Arena at nagtanong kung paano niya nalaman ang pangalang iyon. Sumagot si Asher na narinig niya ito mula kay Hiban. Ipinaliwanag niya na ang marka sa noon ng bata ay nangangahulugan na siya ang kahalili ng Master of the Underworld. Alam niya na ang Master of the Underworld na kilala rin bilang Hero of the Underground ay may tungkuling isil ang lamat na minsan ginamit ng mga demonyo para salakayin ang ibabaw. Ang lamat na iyon na nakatago sa kailaliman ng imperyo ay isang mapanganib na portal patungo sa kaharian ng demonyo. Ang tungkulin ng guro ay pigilan ito gamit ang salamangka ng harang. Kung sakaling bumuhos ang demonyong enerhiya, maaari itong magbanta sa ibabaw. Kaya ang Master of the Underworld ay isang trahedya na bayani na pinoprotektahan ang mundo ng palihim habang namumuhay ng nag-iisa sa dilim. Tinanong ni Lika kung ang imperyo ay tunay na may isang tao at malungkot na sumagot si Arina ng ipinaliwanag niya na hindi ito gaanong kilala dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Ngunit isa nga si Croca. Sa mga dakilang bayani, tumayo siya sa hangganan sa pagitan ng kanilang mundo at ng demonyo. Pinipigilan ang daloy ng enerhiya. Laking gulat ni Taken na nakarinig sa kanilang pag-uusap. Nang malaman na si
Crocus ay nagpipigil ng lakas ng demonyo. Sa kanya, napagtanto na ang demonyong presensya na naramdaman niya kanina ay dahil sa bata. Naisip ni Taka na ang bata ay nakatakdang mabuhay. Napapaligiran ng aura ng demonyong kaharian. Tumawa ng mahina. Binanggit niya na may kaunting mga kawili-wiling tao sa paligid. At idinagdag na ang tagapagmana ng demonyong kaharian ay nakaramdam ng nostalgia habang ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Kasama ang mga nasadyap na taga na yon. Tinanong ni Arina ang pangalan ng bata. Sumagot ang bata na ang pangalan niya ay Garin. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa kanyang huling pahinga bago ang seremonya ng succession para maging bagong master ng underworld. Huminto siya sa nayon, pabalik sa impery. Oh, ngunit sinalakay at nahuli siya ng mga alipin. Sinabi ni Asher kay Garin na maswerte siyang nakaligtas. Tinanong ni Lika kung magiging mahirap ang mabuhay sa ilalim ng lupa. Magpakailanman. Sumagot si Garin na ayos lang. Mas mahirap sana ang buhay sa labas. Ipinaliwanag pa niya na siya ay isang ulila na laging namamalimos sa araw at natutulog sa mga bawal na lagusan sa ilalim ng lupa. Sa gabi, isang araw, napadpad siya sa isang tagong daanan. Napatungo sa tirahan ni Crocus. Napuno ito ng lakas ng demonyo, kaya hindi nakapasok ang mga normal na tao. Pagkatapos noon, naging alagad siya ni Crocus. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Crocus na ngayon ay matanda na at pagod na. Kay Garen, na mayroon siyang potensyal na maging kahalili niya. Maaaring mapaglabanan ni Garen ang demonyong aura at gumamit ng salamangka ng harang dahil wala ng ibang mapupuntahan at malalim na paggalang. Sa kanyang amo, tinanggap ni Garen ang alok. Sinabi ni Lika kay Garen na malamang na ito ay isang mahirap na desisyon. At pinuri siya sa pagiging manghang. Sinabi lang ni Garen na pagdating nila sa Empire, makikipagkita siya sa kanyang amo at sasailalim sa succession ceremony. Si Asher ay nanatiling tahimik sa buong oras, nawala sa pag-iisip tungkol kay Crocus. Naalala niyang nagtrabaho siya. Kasama niya noong bata pa siya sa teritoryo ng Eric. Hindi na niya nakita si Crocus mula nang pumunta siya sa Empire para sa seremonya. At ngayon ay nahulaan niya na medyo matanda na si Crocus. Iniisip niya kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon na makita siya muli. Makalipas ang ilang oras, ipinaalam sa kanila ng driver na malapit na silang makarating sa Empire. Makalipas ang ilang oras, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, nakarating sila sa Empire. Mabilis na nagsilabasan ang mga tanod para salubungin si Arena. Ipinaalam sa kanila ni Arena na ang mga taong kasama niya ay mga taga na yon na sinalakay ng mga alipin at inutusan ang mga gwardya na bigyan sila ng pansamantalang matutuluyan na sinang ayunan nila. Samantala, muling nagpasalamat si Garin kina Lika at Asher. Kumaway pa lang habang sinasabi sa kanila na makikita niya silang muli bago tumungo sa ilalim ng lupa. Pumayag naman si Lika at sinabihan si Garin na mag-ingat. Pagkatapos ay tinawag sila ni Arina. Pinupuri ang kanilang mga pagsisikap at sinabi na dahil gabi na, gagabayan niya sila sa pamamagitan ng imperyo bukas. Pumayag silang dalawa at mainit na nag-alok si Arina na ihatid sila sa kanilang tinutuluyan para sa gabi. Pagkatapos ay tumungo sila sa palasyo ng panauhin at binigyan sila ng magkakahiwalay na silid.
Pumasok si Asher. Sa kanyang silid. Iniisip sa kanyang sarili na ang tagal na. Nakilala niya ang quarters. Mula sa kanyang oras na nagtatrabaho para sa imperyo. Pagtingin niya sa paligid. Napansin niyang walang nagbago. Umupo siya sa kama at nagsalita ng malakas. Sinabing oras na para mailumabas. Tumugon si Chris. Sinabing, ang kanyang mga pandama ay kasing talas ng dati. At tumalon pababa. Sa kanyang harapan. Sinabi sa kanya ni Asher. Na hindi mahirap. Maramdaman ang kanyang presensya. Na nagpatawa kay Chaos. Tinanong ni Asher si Chaos. Kung may nakita siyang impormasyon. Tungkol sa mga lokasyon ng mga bayani. Na hiniling niya. Ipinagmamalaki ni Chaos. Na kinumpirma niya iyon. Ipinakita niya kay Asher. Ang isang kopya ng mga kompetensyal na dokumento ng imperyo at inihagis ito sa kanya. Ipinapaliwanag na naglalaman ito ng timeline. Kung kailan nawala ang mga bayani. At ang mga lokasyon ng kanilang mga dumi. Sinabihan siya ni Chaos. Na gamitin ito ayon sa nakikita niyang angkop. Pinuri siya ni Asher. Sa kanyang mahusay na trabaho. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Chaos na ang kapaligiran sa paligid ng Imperial Castle ay nakakatakot. Kamakailan. At narinig niya na ang master ng Underworld ay biglang naglaho. Nagulat si Asher. Sa balitang ito, kinaumagahan ay nasa dining area sila at nag-aalmusal. Nang tanungin ni Lika kung nasaan si Arena. Nabanggit na masarap daw kumain. Nang magkasama. Nanatiling. Tahimik si Asher. Nawala sa pag-iisip. Pinaalalahanan siya ni Lika na nangako si Arena. Naikot sila sa Empire ngayon. Ngunit maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang guard. At binati sila. Nagpakilala ang gwardya bilang si Khan. Isang tinyente ng gwardya. At ipinaalam sa kanila na siya ang magiging gabay nila. Natarante. Si Lika. At nagtanong kung hindi ba dadating si Arena. Ipinaliwanag ni Khan na may mga kagyat. Na bagay si Arena na dapat asikasuhin. Kaya hindi siya nakarating at gagabayan niya sila sa akademay na kahalili niya. Sinabi ni Lika na dapat ay abala si Arena at sinabing ipaubayan niya ito sa kanya. At gayon pa man may hinala. Si Asher. Iniisip niya kung nagpunta ba si Arena para hanapin si Crocus. Ilang sandali pa. Nakarating na sila sa Imperial Capital. Namangha si Lika sa lungsod. At napansin. Mas malaki ang mga gusali kaysa sa mga nasa teritoryo nila at napaka-elegante ng mga tao. Tuwang-tuwa siyang nagkomento na iba talaga ang malaking lungsod. Ngunit nanatiling tahimik si Asher. Iniisip pa rin ang tungkol kay Crocus. Alam niyang nanatiling mapayapa ang imperyo. Sa lahat ng oras na ito. Salamat kay Crocus na nagpoprotekta sa mundo mula sa kaharian ng demonyo. Sa papalapit na seremonya ng pamana ng kahalili, ang pagkawala ng Crocus ay walang saysay. Iniisip ni Asher kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nagulat siya nang tawagin ni Lika. Ang pangalan niya. Tinanong niya kung ano ang mali. Sinabi na siya ay tumingin ng kaunti mula kanina. Sagot lang niya na. Wala lang. Pagkatapos ay tinanong ni Khan. Kung parang hindi pamilyar ang pagiging nasa ibang bansa. Tiniyak niya sa kanila na malapit na silang makarating sa academy. At gagawin niya ang lahat para matulungan silang maging comfortable. Nagpasalamat si Asher. Habang excited na sinabi ni Lika kay Khan na umaasa sila sa kanya. Ngunit naisip ni Asher sa kanyang sarili na ang imperyo ay hindi nakakaramdam ng dayuhan. Doon niya ginugol ang karamihan sa kanyang nakaraang buhay. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa Empire Academy. Natigilan si Lika
Sa laki nito, at nagkomento na mukhang mas malaki pa ito sa kastilyo nila noon sa Eric. Tinitigil ni Asher ang academy. Sa pag-aakalang ito ay matagal na. Naalala niya ito bilang lugar kung saan ginugol niya ang kanyang kabataan. Kasama si Hibon. At napagtanto niyang walang nagbago. Sinabihan sila ni Cain. Nasundan siya sa registration desk. Sa desk, tinanong ng isang ginang ang pangalan ni Lika. At agad itong nakilala. Mula sa teritoryo ni Karen. Tinanong ni Lika kung kilala niya si Karen. At ang sagot ng ginang. Ipinaliwanag niya na si Karen ay isa sa mahusay na master swordsman na ginawa ng academy at malamang na walang sino man sa buong imperyo ang makakatalo sa kanya. Natahimik sina Lika at Asher. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ng ginang na ang academy ay hindi tumatanggap ng mga estudyanteng walang kasanayan. Kakailanganin nilang makapasa sa swordsmanship sparring test bilang bahagi ng entrance exam. Tinanong niya kung pumayag ba sila sa kondisyon at sabik na sumagot si Lika. Nang sinabihan sila ng ginang na sundan siya sa sparring grounds. At pumayag sila. Habang naglalakad papunta sa grounds, tinawagan ni Asher si Lika at sinabing may aasikasuhin daw siya. At aalis muna sandali. Sagot niya. Maganda. Sana kung mapanood niya ang spar nito. Tiniyak niya rito na halatang papasa siya. Kaya hindi niya kailangang mag-alala. Dahil sa lakas ng kanyang kumpiyansa. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mag-aalala kung sasabihin niya iyon. Niuingon ni Asher si Cain. At pinakiusapan. Itong alagaang mabuti si Lika. Tumanggo si Cain. Sinabing gagawin niya. At hinimok si Asher na pangasiwaan ang kanyang negosyo. Nagpatuloy sina Lika at Cain sa pagsunod sa ginang. At nang makita sila ni Asher na umalis, tumalikod siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Alam niyang oras na para tumungo siya sa tarangkahan ng espada.